Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Kada-25 sa buwan ng Pebrero, taong 2025. Sa ulo na ating mga balita. Operational activities Calapan CPS para sa NLE 2025, alamin. Sa ikalawang taong paggunita sa trahedyang oil spill sa bayan ng Pola, tuloy pa rin ang laban, pahayag ni Mayor Jennifer Cruz. At bagong silid-aralan sa loob ng BJMP Bansud District Jail sa Oriental Mindoro, pinasinayaan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, ika-22 ng Pebrero, nagtipon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor para sa isang dialogo o lecture sa ilalim ng Community Support Program ng pamahalaan na isinagawa sa covered court ng Barangay Ginubatan sa lungsod ng Calapan. Ika-22 ng Pebrero, nagtipon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor para sa isang dialogo lecture sa ilalim ng Community Support Program ng pamahalaan na isinagawa sa covered court ng Barangay Ginubatan sa lungsod ng Calapan. Magkakatuwang itong itinaguyod ng 2nd Civil Military Operations Battalion, CMOR ng Philippine Army, 1st Provincial Mobile Force Company ng PNP, Calapan City Police Station, Police Community Affairs and Development, GRP Mimaropa, at ilang pang kaugnay na ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga dumulog dito ang mga leader, kinatawan ng Farmers Association, SK Federation, 4Ps, Grupo ng Kababaihan, Solo Parents, BPATS at Senior Citizens. Nagbahagi ang bawat grupo ng mahalagang impormasyon patungkol sa Violence Against Women and Children o VAUSI Act, Project Spear and Crime Prevention. Ganun rin, nagkaroon ng talakayan kaugnay sa Anti-Terrorism Act. Ginagawa natin ito kasabay ng atin ng pagbibigay ng awareness regarding sa Anti-Terrorist Act ng 2020 na binibigay ng PNP at ganun din yung pagkipagtalakayan sa mamamayan regarding po sa mga problema nila na kinakaharap sa ngayon. Ang inaasahan natin dito, mamulat yung ating maging aware yung ating mga mamamayan tungkol sa kalagayang insurgency at saka tungkol sa batas ng ATA ng 2020. Tinalakay rin sa nasabing forum ang mga impormasyong kaugnay sa public safety, crime prevention, and security. Patunay lamang nila dito ang seryosong pagkilos ng mga ehensya ng pamahalaan sa pagpapahalaga sa kaligtasan at katahimikan ng bawat komunidad. Hinihikayat nila ang mamamayan na patuloy nilang magtiwala at magbigay suporta sa mga kahalintulad na gawain na ito mula sa mga otoridad. Samantala, bilang paghahanda pa rin para sa darating na national and local elections 2025, inilunsad ng Philippine National Police ang kanilang operational activities for NLE 2025. Ito ay ang pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon at paghahanda para sa halalan. Ang kapulisan nila ay laang maging gabay at tulay sa pagsisiguro ng kaayusan at kaligtasan sa mga susunod na buwan. Bilang paghahanda pa rin sa darating na halalan sa Mayo, inilunsad ng Philippine National Police ang kanilang operational activities for NLE 2025. Ito ay ang pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon at paghahanda para sa halalan. Ang kapulisan nila ay laang maging gabay at tulay sa pagsisiguro ng kaayusan at kaligtasan sa mga susunod na buwan. Sa panayam ng Newsline kay Calapan City Police Station Police Lieutenant Annalyn Magmanlac, Police Community Relations Officer, tinalakay nito ang siyam na mahalagang panuntunan para sa nalalapit na halalan. Narito. Isang pagpalang araw mga kababayan ng lungsod ng Calapan. Ako po si Police Lieutenant Annalyn Magmanlac, Police Community Relations Officer ng Calapan City Police Station.
Nais ko po kayong kumustahin at ipabatid ang ating mahalagang impormasyon hinggil sa ating paghahanda para sa darating na 2025 national and local election and Bangsamoro Autonomous Region, Bangsamoro Parliamentary Election. Kasama ng ating kapulisan, magsisilbing gabay at tulay kami sa pagsisiguro ng kaayusan at kaligtasan sa mga susunod na buwan. Kaugnay po nito, mayroon pong operational activities for the 2025 national and local election and Bangsamoro Parliamentary Election. Isa sa mga operational activities sa 2025 national and local election ay intense political rivalry. Sa darating na halalan, mga kababayan, mahalaga po na manatili tayong kalmado at iwasan ng anumang uri ng karahasan dulot ng matinding pampolitikang pagtutunggali. Magtulungan po tayo upang mapanatili ang kapayapaan at respeto sa ating komunidad. Existence of PUGs and CGS. Ang presensya po ng mga private armed groups at criminal groups ay may kalakip na panganib sa ating kaligtasan. Ipinaabot ko po sa inyo ang aming kahilingan na kung makakakita kayo ng kahinahinalang aktibidad, ipagbigay alam ito sa ating mga autoridad upang mapanatili ang seguridad ng ating lungsod. Proliferation of loose firearms. Ang mga loose firearms ay malaking banta sa ating kaligtasan, lalong-lalo na po sa panahon ng halalan. Hinihikayat ko po ang bawat isa na i-report ang mga unregistered firearms at magsanib pwersa tayo upang matiyak ang isang ligtas na halalan. Election-related incidents. Ang mga election-related incidents ay dapat nating maiwasan. Maging mapagmatsyag po tayo at agad na ipagbigay alam sa ating mga kapulisan ang anumang irelegalidad tulad ng pananakot sa mga botante o karahasan sa mga polling centers. Fake news o misinformation. Ang fake news ay isang banta sa integridad ng ating halalan. Maglaan po tayo ng oras upang tiyakin ang mga impormasyon mula sa mga lehitimong sanggunian at report ang mga maling balita na naglalayong buluhin ng ating komunidad. Na ang paglalabas at pagkakalat ng maling impormasyon ay ang isang paglabag sa batas na may karampatang parusa at pagkakakulong. Permit to campaign. Huwag po tayong magbayad ng permit to campaign o permit to win fees sa mga grupong CPP-NPA. Ang mga permit to campaign at permit to win ay mga scheme ng extortion na isinasagawa ng mga communist terrorist groups o tinatawag nating CTGs. Ang mga illegal na gawain po ito ay dapat nating iwasan at itakwil. Ang sino mang kandidato, partido o individual na magbibigay o susuporta sa mga scheme na ito ay lumalabag sa batas. Prevalence of vote buying or vote selling. Ang vote selling ay labag sa batas at nagpapahina sa ating demokrasya. Kung may makikita po kayong ganitong gawain, agad pong i-report sa ating mga kapulisan upang mapanatili ang malinis na halalan. Delivery and distribution of election materials, equipment, and paraphernalia, abuses, ballot switching, snatching, burning, and even destroying. Ang mga election materials, mga kababayan, ay kailangang makarating ng ligtas sa kanilang destinasyon. Kung makakita po kayo ng anumang kahinahinalang aktibidad tulad ng ambuscades o ballot switching, agad pong ipagbigay alam ito upang matiyak ang ligtas, maayos at lehitimong proseso ng halalan. Violation of Omnibus Election Code, Prohibited Acts Section 261, Section 89, and Section 5 of RA 7166. Ang paglabag sa mga batas ng halalan ay nagdudulot ng paglabag sa ating demokratikong proseso. Maaasahan po ninyo na kaming mga kapulisan ay magsasagawa ng maigting na pagbabantay upang masiguro na walang sino mang makakagawa ng mga ipinagbabawal tulad ng pananakot, illegal na pangangampanya, pamimili ng boto at panunuhol. Maging maalam po tayo sa patakaran at agad na i-report ang anumang paglabag sa Omnibus Election Code upang mapanatili ang kaayusan ng ating halalan. Sa tulong po ng bawat isa, makakamit natin ang isang ligtas, malinis, payapa at maayos na 2025 national and local election. Ikaw, ako, tayong lahat ay magkaisa.
Magtulungan po tayo para sa kapakanan ng ating komunidad at ng ating bansang Pilipinas. At maraming salamat po sa Tamaraw Vision Network Calapan sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maibahagi ang mga kaalaman na may kinalaman sa operational activities for the 2025 national and local elections. Muli, sa ngalan po ng aming Regional Director, Mimaropa, Police Brigadier General Roger L. Quesada, sa amin pong minamahal na Provincial Director, Police Colonel Edison B. Reduta, at sa amin pong Hepe ng Calapan City Police Station, Police Lieutenant Colonel Rodel S. Bulache. Ito po si Police Lieutenant Annalyn Magmanlap na nag-iiwan ng pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Magandang araw po. Antabayan ng iba pang mga balita sa amin pong pababalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tuloy pa rin ang laban. Ito ang pahayag ni Pola Mayor Jennifer Cruz sa isang panayam kaugnay sa paggunita na ikalawang taon ng pangyayaring oil spill sa lalawigan kung saan ang bayan ng Pola ang pinaka-naapektuhan ng nasabing trahedya. Tuloy pa rin ang laban. Ito ang pangayag ni Pola Mayor Jennifer Cruz sa isang panayam kaugnay sa paggunita ng ikalawang taon ng pangyayaring oil spill sa lalawigan kung saan ang bayan ng Pola ang pinaka-naapektuhan ng nasabing trahedya. Sa darating na February 28, nakalatag ang gaganaping programa sa bayan ng Pola kung saan ay sesentro ito sa aspetong pagbangon at patuloy na paglaban ng mga Polowenyo. Pasasalamat rin nila ito sa mga tumulong at naging kabalikat nila sa masaklap na karanasan na dulot ng oil spill. Ayon kay Mayor Ina, bagamat may ilan na ang nakatanggap ng halaga mula sa insurance company, may ilan rin ang hindi pa. Mayroong natuwa, subalit mayroon rin namang hindi sumapat ang halagang natanggap. Kaugnay naman sa isinampan nilang kaso laban sa mga dapat managot, bagamat nahihirapan at nag-iisa, tuloy ang laban. After na lumubog ang Princess Empress, 2 years na 2 years na this coming February 28, meron na bigyan ng compensation, more or less half ang nabigyan. Kaya lang, may mga nasatisfied, may mga hindi. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ay satisfied. Minsan nakuha nila sa compensation. And actually, hindi siya compensation. Yun yung binigay ng insurance company sa yung IOPC. So, tingin ko, may mga maliit, may mga malalaki nakuha sila. Umuusad ang kaso ngayon. Actually, ang hirap pala kasi imagine mo yung pag-usad ng kaso ay thankful ako sa DOJ at NBI. Sobrang layo ng mga korte na ina-attendan ko.
Sobrang lalayo. Sana matapos na this year kasi yan yung hinihiling natin at maibigay na yung tamang yung kaukulan na kung ano man yung magiging parusa dun sa ano or kung ano ang mangyayari. Ako lang talaga yung sobra yung pagod at hirap. Ako lang talaga yung lumaban ng gusto dito sa oil spill. Mabigat kasi ang kalaban ko, alam niyo naman ang lalaking pangalan ng kalaban ko. Pero tinatry ko yung best ko. Tinatry ko na ilaban hanggang ulit. Sa patuloy na pagbangon ng mga apektadong Palawenyo, matagal na panahon pa rin ang bubunuin upang tuluyan ring makabangon ang nasirang kalikasan ng naturang bayan, partikular na mga bakawan. Ayon kay Mayor Ina, walang katumbas na halaga ang pangyayaring ito na dapat panagutin ang mga responsableng tao at grupo. Ganun rin ang isabuhay ang mga aral na iniwan ng trahedyang oil spill sa karagatan ng bayan ng Pola. Samantala, maging responsableng mamamahayag. Ito ang panawagan ni Calapan City Mayor Malu Murillo sa mga miyembro ng media sa lungsod. Mariin aniya niyang pinagbubulaanan na galit o hindi niya gustong humarap sa media. Paliwanag niya hanggat maaari ay ayaw niya ng publicity. Maging responsableng mamamahayag, ito ang panawagan ni Calapan City Mayor Malu Murillo sa mga miyembro ng media sa lungsod. Mariinaan niyang pinabubulaanan naggalit o hindi niya gusto ang humarap sa media. Paliwanag niya hanggat maaari, ayaw niya ng publicity. Pinahayag niya ito nakarang ika-21 ng Pebrero sa isang kumustahan video media. Aniya, marami ang nagtatanong kung bakit hindi siya humaharap sa mga press conference at direktang sumasagot sa mga maiinit na issue sa kanyang liderato. Sagot niya, abala siya sa araw-araw na ganap ng isang punong lungsod. Sabi nila nagsashy away daw ako. Hindi raw ako nakikipag-usap sa media. Kasi alam mo, unang-una, I'm not a media person. Hindi ako mahilig sa publicity. Ako, nung nakikita nyo, dahil alam nyo naman talagang mahilig akong tumulong, lumalabas ako para nakikita ko kung ano ang nangyayari sa mga kababayan ko dito sa lungsod ng Calapan. Ayoko kasing tatanungin ako na below the belt na hindi ko naman ginagawa. Ang sa akin lang, sasagutin ko kung ano yung totoo. Dahil marami ako nakikita sa Facebook page, hindi ako sumasagot. Kasi once na sumagot ako doon, dire-diretso na yan. And I want people to know my sincerity in serving the people of Calapan. Pero wag niyong ma-misinterpret, nagalit ako sa mga nasa media. No. Ang gusto ko lang kasi, pwede niyo mga kausapin, but be a responsible journalist. Yun lang ang hinahanap ko. Pahayag pa rin ni Mayor Murillo, simple, subalit makabuluhang ipagdiriwang ng lungsod ng Calapan ang ika-27 anibersaryo nito kasama ang iba't ibang sektor. Bagamat limitado nila ang pondo, hindi niya hadlang ito upang maipagdiwang ng may saya at sigla ang anibersaryo ng lungsod ng Calapan. Ready na kami, nagkuka na kami. Ang 21, meron tayong concert. Tapos yung it's a I think it's not a 1 week celebration. Kasama namin ng mga fisher folks, kasama namin ng mga farmers, kasama namin ng mga NGOs, ang CSOs, ang People's Council, at lahat ang mga private sector kasama namin to celebrate the 27th founding day of Calapan City. And nakahanda na kami sa gagawin namin. Meron na kami mga program for the celebration. Yung day-to-day program, nandun na rin kami. So, everybody's involved. All the departments are involved. Not only the tourism department, but everyone is involved. Although mahirap, kahit wala pa yung aming annual budget, kinakaya ko pa rin yun. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon,
Dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bansud Oriental Mindoro, bilang patuloy na hindi nawawala ang pag-asa para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa kabila ng kanilang kasalukuyang kalagayan, isang innovative classroom ang pinasinayaan nitong Martes sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bansud District Jail. Ayon sa ulat ni BJMP Mimaropa Information Officer Jail Officer 3, Geoffrey Anglo. Bilang patunay na hindi nawawala ang pag-asa para sa mga persons deprived of liberty sa kabila ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Isang innovative classroom ang pinasinayaan nitong Martes sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology, Bansud District Jail. Ayon sa ulat ni BJMP Mimaropa Information Officer Jail Officer 3, Geoffrey Anglo. Mula sa nalikom na pondo sa Color Fun Run na naunang ginanap nakaraang Oktubre 20, 2024, naging posible ang pagtatayo ng 42 square meter na silid-aralan na tinawag na silid kulay ng pag-asa. Ayon kay Anglo, isa sa mga prioridad ng PJMP ang paglaanan ng espasyo o silid para sa mga PDLs na nais matuto at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral habang nagsisilbi ng kanilang sentensya sa loob ng kulungan. Sinabi naman ni Acting District Jail Warden Jail Senior Inspector Nelmar Malimata na ang bagong bukas na silid-aralan sa loob ng jail facility ay mag-iengganyo ng mas maraming PDLs na mag-enroll sa Alternative Learning System o ALS program sa susunod na pasukan. Aniya bukod sa hatid na pag-asa, ang pagbibigay sa kanila ng edukasyon ay mahalagang instrumento sa kanilang rehabilitasyon, paglago at pag-iwas na muli pang bumalik sa masamang gawain. Sa 301 detinadong PDL sa BJMP BDJ, 29 ang naka-enroll sa junior high school habang 23 ang nasa elementarya at sumailalim sa basic literacy program. Tinuturuan sila ng mga jail officer na may mga background sa pagtuturo at mga mobile teachers para sa kagawaran ng edukasyon. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Bilang isang doktor, alam ni Dr. Hubert Dolor ang kahalagahan ng kalusugan. Pangunahing advokasya niya ang pagpapabuti ng mga ospital, pagkakaroon ng sapat na gamot at iba pang serbisyong medikal para sa bawat Mindoreño. Kay Dr. Hubert Dolor, prioridad ang edukasyon. Dahil parehong guro ang kanyang mga magulang, nauunawaan niya ang hamon na kinakaharap ng ating mga guro at mag-aaral. Kasama sa kanyang plano ang karagdagang benepisyo, suporta at scholarship programs. Alam mo bang namasada si Dr. Hubert Dolor ng jeep noong kabataan niya? Kaya first-hand niyang alam ang problema sa transportasyon. Isa sa kanyang layunin ay ang pagpapabuti ng sistema ng transportasyon sa Oriental Mindoro. Kaligtasan at kaayusan, sagot ka ni Dr. Hubert Dolor dyan. Upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, tututukan din ni Dr. Hubert Dolor ang pagsugpo sa insurgency at ang pagpapalakas ng public safety programs sa Oriental Mindoro. Kay Dr. Hubert Dolor, may plataporma sa agrikultura. Bilang isang dating magsasaka, personal niyang nauunawaan ang hirap sa sektor ng agrikultura. Kaya naman, sisiguraduhin niyang mabibigyan ng tamang suporta ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ordinansa, tamang pulisiya at pakikipag-ugnayan sa national government. Dr. Hubert Dolor, para sa kalusugan, edukasyon, transportasyon, kapayapaan at agrikultura. Ang lider na kakampi ng bawat Mindoreño.